Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa YouTube channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And syempre para sa gabing ito, pasabog agad talaga ang Kim Pao, no? Sa Christmas station ay Kim Pao talaga agad ang nakita po ng mga fans. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil po sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na natin yan. Samantala, narito naman ang ilan sa napili nating shoutout ngayong gabing ito. Pasalamatan at syempre kabilang na ang ilan sa mga komento na napili nating basahin hinggil sa nagdaan po nating update from our loyal subscribers. Ito po bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-abang ng ating updates. So first comment natin mula po kay Ma'am Violet Mendoza. Shoutout po Ma'am Violet, no? At maganda ng gabi. Ayon po dito sa kanyang komento, nako, panay, kasikatan at panay pera na lang ang nasa isipan niya. Pagbigyan naman niya yung ibang love team para naman kumita sila. Wag lang niyang intindihin ang sariling kapakanan niya. Pagbigyan naman niya ang iba. Naku, kahit tatagawin niyo ni Kim, hindi tatantanan yan ng ABS, hindi tatantanan ng manager. Bakit? Sila yung mabente di ba? Paniguradong project na po. Hindi na yung Kim Pao ang naghahanap ng proyekto ngayon. Sila na ang hinahanap ng proyekto. Sila na ang hinahanap, tinatawag ng management, ng producers. Ayan. Hindi po Kim Pao na yung naghahabol. So, I don't think na Kim Pao yung dapat i-call out, sabihin na, uy, tama naman na, pagbigyan naman yung iba. 'Di ba? Bakit? Hindi lang naman po mula umaga hanggang gabi, Kim Pao lang yung napapanood. Grabe naman kayo. Konting oras lang naman ang sa Kim Pao, di ba? Daming project dyan. Pwede nilang pasukan. So, sa daming project na yan, pwedeng doon sila. Pero, ang kaso, pinipili pa sila para sila ang gumanap. Hindi rin po kahit hindi magkaroon ng project ang Kim Pao. I mean, kung hindi sila in demand, kung feeling ng producer, lugi, wala po magiging project yung sino man yung gusto ninyong magkaroon. Kasi hindi sila yung gusto, hindi sila yung hinahanap, hindi sila yung hinahabol. So, kahit walang project ang Kim Pao, para lang po silang mga multo. Kaya, wala pong kasalanan sila Kim and Paula sa bagay na yun. About sa puro na lang kasikatan. Artista sila. At yun talaga yung goal. Pag artista ka, ang sumikat. Diba? Ikaw nga, mangarap ka maging artista. Pangarap mo ba na maging maging tawag dito? Passerby lang sa tabi-tabi. Hindi. Lahat ng nangangarap maging artista, gusto pong sumikat. Kaya longevity na tinatawag, tumagal sa industriya. Hindi po mangyayari yan kung hindi po sila hindi sila gusto, walang kumukuha sa kanila. Kaya hindi ko gets yung pangbabatikos talaga na mema na lang talaga pagdating kina Kim and Paolo. So siguro dahil kung ito po tungkol sa pagdedemand, unahin naman na yung sarili, magpamilya na. Wala rin kasi talaga tayong karapatan to pressure them. 'Di ba? Ano yung dapat nilang ikilos at gawin? And if you really are fine, meron kang respeto, pagmamahal at pag-unawa, support lang. Kumbaga support, pagmamahal, walang hinihingi pong kapalit.
Samantala, next comment naman po tayo from Jairo's Kitchen. Maganda rin gabi sa'yo. And shout out, sabi niya rito, haha, ang galing talaga ng Kim Pao. Soko. Grabe ang galing na mag-investigate. At nakakatuwa naman, advance mag-isip din. Kaya lalong magdilulo ang mga faniha. Ang sweet din kasi laging magkadikit talaga. Iba ang care na Ate Kimi at Kuya Paolo. Hinihila niya talaga. Hindi niya pababayaan si Kuya Pao lagi magkasama. Kaya ang saya if si Darren ang mambuking. Hahaha. Sana more ayuda from Bestie and away may freedom sila. Ang gusto nila, basta masaya sila at di nag-iiwan sa isa't isa. Alam niyo kung bakit maganda? Pag si Bestie nagbibigay ng ayuda, best friend knows everything. Maniwala kayo pag sinabi ng best friend. Ayan, lalo na kung hilig ng bardagulan. O siya, bookingan kung bookingan, ganyan. Kaya masarap pag si Bestie nagbigay ng ayuda si Darren. Kasi alam mo, totoo yun. Totoo yun na lahat ng yun ay katotohanan, pawang katotohanan lamang. Paano ba yan, di ba? Lalo na yung mga pangbubuking-buking sa Kim Pao na they are together. So, si Bestie naman, ni-spoiled din ang mga fans. Ayan, at pinifeed tayo ng ayuda. Thank you so much, syempre. Anyway, about naman sa Kim Pao Soko, husay din naman kasi talaga. Kagaya lang sa anniversary, di ba napagtagpi-tagpi yun doon sa Canada? Maano ka rin talaga, mahahanga ka rin talaga. Kasi konektado lahat din naman eh, di ba? Pati ikaw mapapa-overthink din talaga naman. And hindi ka rin naman magdidululo kung wala kang nakikita sa kanila. Eh pinapatunayan din naman nilang dalawa. Tapos after ng araw, or 1 weeks, sila na rin yung maamin na, yes, it's true. So, ang sarap lang sa pakiramdam sa fan or nagsusoko na, uy, tama ako, di ba? Tama ako sa naisip ko. Tama yung ang ayudas, tama yung soko natin, yung palagay natin, tama talaga. Like yung sa bike, napatunayan natin, bigay daw yon ni Papi sa kanya. So, kay Papi talaga siya galing at magkasama silang bumili. Bongga, dami pang mga bagay na pinatunayan din ng Kim Pao. Yung pagsasoko na si Paulina sa nasa dressing room, di ba? Dami talaga. So, kudos talaga sa mahilig magsoko dyan. Dagdag, kilig din bilang fan nila Kim and Paolo. Samantala, dumako naman tayo dito sa komento ni Ma'am Leoncia Talian. Sabi niya rito, let us always pray for Kim Pao to be happily together till the end of time, that they will never hurt each other. For Kim, no problem cause she is always loyal, honest, and respectful to the relationship. Sometimes men are weak. They are easily tempted. Hope this will not happen to Pao cause regrets always comes late. Ayun na nga, kahit gaano pa yung tiwala natin kay Paolo Avellino, andun pa rin yung pagdadasal sana. Kasi ayaw na nating masaktan si Kim. Totoo naman kasi talaga na sometimes men are weak. Kaya hope talaga Paolo will not do the same thing na ginawa po ng exes ni Kim Chiu na nakapagpadurog sa kanyang puso. Sana hindi yun maulit. Mantala, dumako naman tayo ngayon sa pinakasentro ng ating update tonight. So, patungkol nga po ito sa Christmas ID ng ABS-CBN kung saan ayan nga po, syempre Kim Pao agad yung hinahanap natin. This time magkasama po muli ang Kim Pao, highlighted na yung love team nilang dalawa. So official na yan, wala nang hiwalayan yan for sure, 'di ba? Kasi kung solo artist pa rin silang dalawa, magkaiba yan, hindi sila magkasama.
Pero magkasama po ang Kim Pao. So dito palang sagot na rin yung katanungan ng lahat na maghihiwalay pa ba sila Kim and Paolo. So dito panatag ako. Anyway, speaking of, ayun nga, Christmas station, ay grabing kilig ko kasi pasabog agad at pamalas agad ng sweetness ang Kim Pao. Si May Kim Chu, ganito pala siya. Ka-sweet kay Paolo, ganito pala siya. Sa ano talaga likod ng camera. Komportable siya kay Paolo Avellino. Lagi siyang nakaangkla kay Paolo, hawak na may karapatan. Talagang tunay po. Ayan. So, dito talagang makikita mo na ang Kim Pao ay ano po, hindi na nagtatago eh. Wala nang tinataguan pa. So, kahit makita ng kapwa nila artist na, uy, baka machismis tayo, uy, baka kumalat, may makakita, ganyan. Walang pake. Bakit? Eh, ano ngayon? Kung machismis, eh, totoo naman yung tungkol sa kanila at di naman sila naglolokohan. Diba? Anyway, nga dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa susunod nating chikas. Maraming pong salamat.